ni Pangulong Aquino ang paglago pang lalo ng ekonomiya ng Pilipinas sa taong ito. Inihig ito ng Pangulo sa harap ng mga lokal at dayuhang investors na nagpulong sa Makati City. At kaugnay ng balitang yan, ang iba pang detalye mula kay Rocky Ignacio, nag-uulat ng live mula sa Palasyo ng Malacanang. Magandang hapon sa iyo, Rocky. Yes, maraming salamat, Kirby. Kumpiyansa nga si Pangulo Aquino na patuloy pa rin ang pagtatag ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa kabila kasi ng global economic uncertainties, nakapagtala pa rin ng positibong kaunlaran ang bansa. Dahil dito, hinikayat ni Pangulong Aquino ang mga mamumuhunan ng investment sa bansa. Nauna na kinilala ng international business community ang malaking potensyal ng Pilipinas sa larangan ng pamumuhunan. Tiniyak ni Pangulo Aquino ang pagtatagpa ng ekonomiya ng Pilipinas sa taong 2013 sa harap ng Euromoney Institutional Investor kaugnay ng Philippines Investment Forum sa Makati City. Sinabi ng Pangulo dahil sa good governance, nakapagtala pa ang bansa ng positibong paglago ng ekonomiya sa kabila ng umiiral na global economic uncertainty. Una na dito ang pag-akyat ng economic growth sa 6.6%, pag-arangkada ng stock market index at mataas na direct foreign investment nitong 2012. If last year I spoke to you of this turnaround, today allow me to share with you the continuing journey of a country that has even more achievements under its belt. 2012 was an outstanding year for our economy, besting all expectations, including our own analysts, by growing 6.6%, one of the highest growth rates in ASEAN. Last year was also a historic year for our stock with record highs. Nagpatuloy ang mabuti ekonomiya ng Pilipinas sa harap na rin ng pagtaas ng credit rating sa bansa, malapit sa hangad na investment grade. Mula kasi sa dating sick man of Asia, kinilala na ng international business community ang malaking potensyal ng bansa sa larangan ng pamumuhunan. Dito inilatag ng Pangulo ang mekanismo para sa target ng inclusive economic growth sa loob ng tatlong larangan. Ang agrikultura kung saan mahigit 2 milyong katao ang mabibiyayaan ng dagdag trabaho at oportunidad. Gayon din ang larangan ng turismo at infrastruktura. Right now, Standard & Poor's, Moody's, and Fitch ratings have all placed the Philippines at one level below investment grade, even as bond markets are already pricing us at investment grade. The confidence in our economy likewise resonates within the businesses and institutions you lead. After all, the Japan External Trade Organization, or JETRO's 2012 survey of Japanese-affiliated companies in Asia and Oceania states that the proportion of profitable firms for the countries ASEAN 5 declined, except for the Philippines, which dahil sa patuloy na pag-arangkada ng ekonomiya, hinikayat na rin ng Pangulo ang pribadong sektor na maglaan ng pamumuhunan sa dalawang malaking proyektong pang-infrastruktura kabilang na NLEX-SLEX Connection Road. Kakailanganin din anya ang 36,000 bagong hotel rooms dahil sa inaasahang pagdagsa ng turista. As your businesses progress and as we remain committed to growing the Philippines, there is plenty of reason to believe this upward trend will continue. All of these only set the stage for the next chapter, one that we envision will bring us even closer to our goal of lasting inclusive growth. And I'm here to invite you to play an even bigger role in the years to come. Sa bandang huli, tiniyak ng Pangulo na mapupunuan ang mga nasabi ng pangako ng pagbabago sa kanyang administrasyon. Kasama na dito ang pagpasa ng mahalagang batas katulad ng SIM tax at reproductive health. Pero hindi lamang anya sa fiscal discipline at good governance ang biyaya ng pagbabago. Nito ang sinasabing educated workforce o kakayahan ng mga manggagawang Pilipino. Kirby, dahil nga sa gumagandang galaw ng ekonomiya pati na ang paglakas ng turismo, binago na rin ng gobyerno ang target sa sinasabing pagdagsa ng turista sa 56 million travelers hanggang taong 2016. At yan po ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTV. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan.